Sobrang bagal na ba ng phone mo? And madalas ba yung mga time na nauubusan ka na ng storage? Yung mga time na sobrang nanggigigil ka na gusto mo nang sakalin yung matabi mo? Sakalin yung matabi mo. Dahil napaka-responsive ng Facebook sa phone mo. Well, wag ka na mag-alala kasi here comes Facebook Lite to save your day. Sa video na ito, ituturo ko sa iyo kung ano yung mga benefits na makukuha mo sa Facebook Lite at ano yung mga tips or mga settings and features na meron sa full version ng Facebook na available din dito sa Facebook Lite. So before we start, please hit the like button and make sure to subscribe, click the bell icons to make sure na updated ka sa mga upcoming videos. Unang-una, bakit si Facebook Lite? Meron naman akong Facebook. Ba't kailangan ko ng Facebook Lite? Well, depende kasi yan sa situation mo. Tulad nga ng sinabi ko sa intro, kung naranasan mo yung mga bagay na yun, na sobrang bagal ng phone mo, naubusan ka ng storage, then it means na si Facebook Lite ang para sa'yo. Kasi, ang full version ng Facebook is napakabigat na application yan. Napakaraming requirements niyan. Kailangan ng pinaka-latest na version, kailangan malakas yung CPU mo, kailangan is marami yung RAM mo, paano kung low-end lamang yung phone mo. And that's where the Facebook Lite comes in. Si Facebook Lite is ang alternative version ng Facebook. Mas maraming mga phones ang makakapag-run sa application na ito without having any issues. Less storage, less power ang kailangan, less battery. Paano naman kung wala dito yung mga features na meron ako sa aking full version ng Facebook? Huwag kang mag-alala kasi most of the features ng full version ng Facebook is andito siya sa Facebook Lite. It depends pa rin sa specifications ng phone mo. And ano-ano yung mga features na yun yung ibabagi ko sa video na ito. So, kung isa ka sa mga users na yung phone mo is sobrang luma na siya, hindi naman siya ganun ka-high-end, and low-end lang siya or budget meal lang yung phone mo, Excuse me! I didn't mean to. It was just a little bit of baby. then ang gamit mo is yung full version ng Facebook, definitely mararanasan mo yung mga slowdowns, yung mga issues na nararanasan ng maraming users. Yung mabagal or unresponsive kapag nag-scroll ka, mabilis mag-drain ng battery, malakas magubos ng storage, malakas magubos ng data. While sa Facebook Lite, mostly lang mga features na nasa full version is narito, pero hindi mo ma-experience yung mga negative effects na yun o yung mga hindi mo ma-experience yung mga cons na yun. Now in this video, i-share ko sa inyo yung 12 na pinaka-useful na features and settings na pwede nyong i-activate within dito sa Facebook Lite na makapag-enhance ng inyong experience. First of all is yung tinatawag na dark mode. So buksan natin ating Facebook. NANI?! お前はもう死んでいる。 Teka lang. Pasensya na. Naku po, patawarin niyo po ako. Layo niyo po ako sa tukso. Ba't ganito yung mga dumadaan sa wall ko? Anyway, nawala na tayo sa topic. Seriously, what the fuck are you doing? Meron ding dark mode ang Facebook Lite. Ang kagandahan sa dark mode, like sa full version, is bagay na bagay siya sa AMOLED na screen. Hindi siya ganun kasakit sa mata. Mas elegant siyang tignan. Mas maporma yung phone mo para sa akin personally kung naka-dark mode ka. And pangalawa, meron din siyang tinatawag na data saver. So, ang data saver na ito, ang ginagawa niya is nire-reduce na yung quality ng photos and videos as well. Bagay na bagay ito sa mga users na madalas ang ginagamit lamang is limited data like data 20, data 30. So, isa sa mga users na yun and gusto mo na ma-extend yung data mo sa mas mahabang panahon, kailangan mo talagang enable si data saver. Which is a good thing kasi available din siya dito sa Facebook Lite. Ang kagandahan sa Facebook Lite is tipid na siya sa data, meron pa siyang data saver. And the next is active status.
Pag pumunta ka dito sa settings, click mo siya, punta ka sa profile mo, and then, scroll down mo siya, makita mo siya dito, active status. So, itong mga settings na ito na susunod, na i-share ko sa inyo, para ito sa mga taong gustong medyo anonymous sila, medyo secretive, yun nilang masyado silang nagagambala, or siguro para sa mga introvert, I should say, basta kung ayaw mo lamang na nagagambala, gusto mo tahimik yung mundo mo, ayaw mo na magulong buhay, ayaw mo na naistorbo ka, ito yung best na settings na gagawin mo. So, active status, kita mo yung sa profile picture mo. Sa profile picture mo na ganyan, meron din nakalagay na kulay green na bilog or circle. Bilog or circle, anyway. Bilog siya na green. So, it indicates na active ka. Makikita ng mga friends mo sa wall mo na kung naka-public yung post mo or naka-public ka, makikita nila na active ka. Ngayon, kung gusto mong maging anonymous, ayaw mo na malaman nila na active ka, may iniiwasan ka, may tinataguan kang pinagkakautangan mo or whatever. So, punta ka lamang dun sa settings na yun, activate mo lamang yung or deactivate mo lamang yung active status. Nangyari doon is hindi na magiging green. Hindi na siya green, neither red. So, wala na siya. Totally wala na yung bilog. Ngayon, ang kagandahan dito sa Facebook Lite is all-in-one package na siya. Kumbaga, pinaghalo na dito si Facebook at saka si Messenger, all-in-one na siya. So, kapag titignan mo dito sa taas, ayun, meron yung logo or icon ni Messenger. Pag click mo siya, ayan, so nasa Messenger ka na. So, pag pumunta ka dito sa Messenger, meron din dito mga features na nasa full version ng Messenger. So, ano ba yung mga features na yan? Kapag pupunta ka dito sa privacy and safety, pwede mo rin puntahan yung message delivery. Kapag meron kang mga friends na ayaw mo or kahit hindi mo friends of friends na ayaw mong kinukulit ka or tinataguan mo dahil nakabuntis, basta iniiwasan mo, pwede mong itap itong settings na ito. Halimbawa, itong friends of friends, hindi mo siya friends sa Facebook, pero kalandian, ka-chat mo siya dati, pero ayaw mo na siyang i-chat. Ang gagawin mo is, pili ka lamang dito kung saan mo siya gusto mapunta. Either gusto mo mapunta sa iyong chat, direkta sa chat sa'yo, magpapapap siya, makikita mo. Or kung medyo bigyan mo siya ng konting restriction, medyo bitinin mo lang siya sa message request. So, hindi mo makita yung message niya unless nabubuksan mo yung message request. O kung talagang sawa ka na sa kanya, or ayaw mo talaga siyang replyan dahil kumukulo ang dugo mo sa kanya, yan, don't receive. So, hindi papasok yung message sa'yo. So, napakaganda nito talaga kung meron kang iniiwasan na tao, or hindi naman sa iniiwasan, ma-specific ka lamang na connection sa Facebook na gusto mo nang putulin talaga yung connection niya, aside from sa pag-unfriend mo sa kanya o sa pag-block mo sa kanya, na hindi mo naman talaga siya totally gustong i-block. Friends mo pa rin siya sa Facebook, pero dito hindi ka na makaka-receive ng message niya. Meron din yung tinatawag na read receipts. Yan. So, ang read receipts, ito yung kapag nag-message ka doon sa ka-chat mo, nag-chat ka sa kanya, malalaman mo kung binasa niya yung message mo o hindi. Kapag nakita mo yung profile picture niya, nasa baba ng message mo, nag-appear doon, yung sabihin nabasa niya. Pero kapag wala pa doon yung profile picture niya, sa baba niya, yung nakalagay lang is parang meron lang siyang check na blue sa gilid. Ibig sabihin, hindi pa niya nababasa yung message mo, na-delivered pa lang siya. Ngayon, kung gusto man sa end mo, is ayaw mo na malaman ng mga ka-chat mo, useful talaga ito sa mga users dyan na may mga third, tsaka may mga second, or may mga fourth na kaibigan, at marami silang chinachat. Gusto nila maging maingat. So, kapag clinic mo ito, or tinap mo siya, so madi-deactivate siya. Mangyari dyan, kapag nag-message sila sa'yo, pumasok yung message sa chat mo, binuksan mo yung message, so mababasa mo yung message, pero sa end nila, hindi mag-a-appear yung picture mo o yung profile picture mo dun sa baba ng chat mo or sa baba ng chat nila, which means hindi nila alam na nabasa mo na yung message. And another thing, kung talagang sobrang ingat mo talaga,
Ito na naman. Naku po. Oh, pasensya na kayo. Hindi ko alam kung ba't ganito yung nire-recommend yung Facebook sa akin. Stop it. Get some help. Anyway, kapag pumunta ka sa settings, punta ka sa profile mo, dito sa taas, sa profile mo, dito sa taas kita nyo meron nakalagay switch profiles. Yan, so katulad ng full version ng Facebook, pwede ka rin gumawa ng second profile mo within this account mo. So gamit niya is the same email. So para siyang account within an account. So 2 accounts in one email address. So very useful ito kung meron ka lamang mga specific na tao na gusto mong maging friend sa account na ito, and gusto mong iwasan yung mga tao mo na kinukulit ka sa kabilang account mo. Napaka-useful talaga ng feature na ito. Ito naman, mga susunod na settings. Ito naman, more on security lamang ito to make sure na protected yung account mo, na walang mga hackers na makakuha sa account mo. And yung another settings is under siya ng privacy settings. Pag tinap mo yung settings, under dito sa may password and security, tap mo siya. Dito yung tinatawag na where you log in. So makikita mo yung mga devices na nakalog in ang account mo. Makikita mo ito kapag marami kang devices na pinagagamitan ng account mo. And very useful siya kapag may mga ibang mga users na hindi mo ma-recognize na nakalagin ang account mo. Ang gagawin mo lamang is i-remove mo siya. So mayroon siyang options diyan para i-remove mo. Ayan, ilalog out mo yung account mo doon sa device na yon. Kasi may mga time nga na hindi natin alam na na-hack na pala yung account natin. Makaka-receive ka na lamang ng email na, do you recognize this device? Something like that. So mas maganda na regular natin na-check yung account natin kung meron bang mga unrecognized devices na nakalagin yung account natin. And another useful security settings na pwede natin i-enable is yung tinatawag na two-factor. Sorry. Two-factor authentication. So para rin to sa regular Facebook or sa full version ng Facebook na pwede kang gumamit ito. Pag nag-login ka, mag-request, magsisend ng text ang Facebook sa'yo na merong code, and yung code na yun ilalagay mo dun sa mga boxes. Nang sa ganon, ma-identify na ikaw nga mismo yung nag-login. And another magandang feature ng Facebook Lite na meron sa full version ng Facebook na pwede mong ma-enjoy dito sa Facebook Lite is yung pagpunta ka sa wall mo. Ako po, ito na naman. Sige, dito na lang natin i-try. Since puro tukso naman ang dumadaan sa wall ko, i-demonstrate ko na lamang yung sinasabi ko sa inyo. So, meron din siyang reactions. So, kompleto din yung reactions na pwede yung gamitin sa Facebook Lite. So, meron siyang heart, meron siyang hug, or care, or whatever. So, pwede rin kayo mamili. Unlike dun sa unang version ng Facebook Lite na talagang like lang talaga yung pwede mong i-react sa mga posts. Bigyan natin ng heart. Five minutes later. And another feature is meron din siyang story. Yan, nakita nyo, add story. So wala pa akong nakikitang story dito kasi wala pa naman akong mga friends na nilalagay o ina-add sa Facebook na ito, sa account na ito specifically. Pero may engineer rin yung feature ng story. And aside from story, meron din siyang reels. Yan. Same quality ng full version ng Facebook pero mas light version siya. And bagay na bagay talaga siya sa mga budget meal na phone. And lastly, si Facebook Lite, napakalit lamang ng storage consumption niya. Pero kung gusto mo rin talagang bawasan pa yung storage, meron siya dito tinatawag na clear space. Makakatulong ito para i-clear niya yung mga hindi na kailangan na cache sa Facebook Lite, o ito yung parang mga information na na-store sa Facebook na hindi mo na kailangan. So pwede mo siyang i-delete nang sa ganon mas maging smooth ulit yung Facebook Lite mo, and makakabawas siya sa storage, and makakatulong siya sa pag-improve ng performance mo. So hanggang dito na lamang aking video, and I hope na nagustuhan mo ang video ko, and if you think na nakatulong siya sa'yo,
please hit the like button, subscribe, make sure to hit the bell icon para ma-notify ka sa aking mga upcoming videos. And kung may question ka, just leave a comment below. I'll make it sure na sasagutin ko siya as soon as possible. Alright, Technovert signing out.